Hello Idol Mark. Nakita ko ang videos mo YouTube, kaya't naglakas loob din ako magbahagi ng aking kwento dahil nakukonsensya na ako. Ako nga pala si Mariel di tunay na pangalan. Laki sa hirap kaya malaki ang pangarap. Meron na po akong asawa at 2 anak na babae at lalaki. Isang security guard ang aking asawa. Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas Idol nagdesisyon kaming mag-asawa na mag-abroad na lamang ako para may pangtustos sa pamilya namin at di gaano kami hirap ng asawa ko. Tulong ng kakilala ng asawa ko kaya nakapag-apply ako ilang domestic helper sa bansang Saudi. Ang maganda Idol Mark bago ako nakaalis ay nakapag-iwan pa ako ng pera sa pamilya ko, wala rin po ako ginastos sa mga requirements sa pag-abroad. Kaya't agad ako nakaalis papuntang Saudi. Okay naman Idol Mark ang naging amo ko dito sa Saudi. Isang pamilya at wala ako gagawin kundi magluto, maglinis ng bahay at kung ano-ano pa na normal na gawain bilang katulong. Mahirap mag-abroad, ang pinakamahirap na kalaban ang homesick lalo na pagsapit ng gabi. Lalo ko namimiss ang pamilya ko sa Pilipinas. Polis ang amo kong lalaki at isa na ng nurse ang babae. Mayroon silang anak na 2 mga binata na rin, okay naman ang trato nila sa akin Idol Mark. At nakakapadala na rin ako maayos sa asawa ko kaya naisipan namin ng mag-asawa na tumigil na lang siya sa pagtratrabaho para maasikaso ng maayos ang mga anak namin. Dahil wala rin mapag-iiwanan. Ilang buwan na rin ako dito sa Saudi, alam kong huhusgahan ako ng mga kapwa kong OFW, kaya't humihingi na ako paumanhin. May araw na naiwan ng amo kong lalaki sa bahay at as in kami lang 2 naiwan sa bahay at di naman unang beses yon. Ilang beses na yon nangyayari. Dahil nga masyado ako na humaling sa mga storytelling sa mga Facebook page at YouTube about sa mga SPG story. Medyo naging malikot ang isipan ko. Pansin ko rin si amo na naka-boxer lang na dumadaan sa harap ko. Di ko alam Sir Mark kung bakit sa boxer niya ako nakatingin. Kaya't minabuti kong umiwas. Mahirap Idol Mark labanan ang pangangailangan ng kalinga ng asawa. Ilang araw lumipas Idol Mark. Tumawag ang asawa ko na kailangan daw nila ng pera dahil na dengue ang mga anak namin at ang bunso nagkaroon ng problema sa puso. Naubos na daw ang naipadala ko kaya't stress ako ng araw din yon. Kahit nakakahiya lumapit ako sa boss kong lalaki na baka pwede ako mag-advance ng sahod, pinaliwanag ko naman. Sumang-ayon naman siya kaya't siya mismo nagpadala sa Pilipinas kasi wala po kaming day off kaya di rin ako makalabas. Ang akala ko na sapat na yon, ay hindi pala. Mas lalo na dagdagan ng ilang beses na advance dahil sa operasyon ng anak ko. Isang araw kinausap ko ang boss ko baka pwede pa ako mag-advance ay tumanggi siya, kaya't nakiusap ako para sa anak ko. Tiningnan lang niya ako na para bang nag-iisip. Nag-offer siya sa akin ng malaking halaga pero ang kapalit ang katawan ko. Nung una nagdalawang isip ako pero di nagtagal pumayag na rin ako. Sinabihan ako ng boss ko kapag sila na lang 2 sa bahay saka namin gawin ang bagay na yon. Habang naglilinis ako, tinawag ako ni madam na paglutuan ko na lang si sir kasi tulog pa daw at siya papasok na. Kinabahan ako dahil kaming 2 lang may iwan. Sa sobrang kaba ko mas pinili ko na lang maging abala sa paglilinis. Nakarinig ako ng tawag mula sa boss kong lalaki, pinapanta niya ako sa kwarto nila. Di ko alam pero feeling ko slow motion ang paglalakad ko papunta sa kwarto ng boss ko. Pagkapasok ko pa lang, kitang-kita ko ang amo kong lalaki na walang saplot kundi isang towel lang nakapulupot sa baywang niya. Inutusan niya ako maligo na ginawa ko naman. Nang matapos ako, pagkalabas ko ng banyo, bumungad sa akin ang boss ko na walang saplot at kitang-kita ko ang kargado niyang galit na galit. Di ko maiwasan matakot dahil di normal ang laki dahil habang hinihimas ko ang alaga ng boss ko. Napapasinghap ako dahil sa laki at tigas nito. Parang singlaki ng delata ng sardines. Isama mo pagiging malaking tao ng boss ko. Ako 5, 4 ang tangkad ko ang boss ko nasa 6, 7 ang tangkad. Malaki pa ang katawan. Puwersahan niya ako kinabig at hinalikan. Ang laki ng mukha niya at bunganga niya na parang nilalamon niya ang mukha ko ng mga labi niya sabay himas ng hinaharap ko na lalo nagpakuryenti ng buong kong katawan.
Ramdam ko rin ang pagganti ng katawan ko dahil sa tawag ng laman. Inisip ko na lang na para sa mga anak ko ang gagawin ko kaya hinayaan ko ang sarili ko na babuyin ng boss ko. Di ko maiwasan mapaungol Idol Mark dahil sa masyado marahas ang ginagawang romansa ng boss ko sa aking katawan at di ko naranasan sa asawa ko. Ramdam ko hapdi ng aking hinaharap dahil gawa ng pagsipsip niya na parang nagsipsip ng shell. Parang isang sanggol ang boss ko sa hinaharap ko habang nilalaro niya ang tilapia ko. Bigla siya tumigil sa ginagawa niya at agad niya ako pinahiga sa kama at walang awa pinasok ang armas niya na ikaangat ng likuran ko sa kama. Napasigaw din ako Idol Mark sa sakit dahil kahit di na ako virgin ay parang na-virginan ako sa armas ng boss ko. Walang awang labas-pasok ang ginawa niya sa butas ko na bawat pagbayo ay kasabay na pakikiusap ko na tama na. Pero parang mas lalo pang binilisan ng boss ko. Ramdam ko ang labas-pasok. Swak-swak talaga Idol Mark. Mas lalo pa siya naging wild sa kama dahil sa ginagawang kong pag-ungol. Ramdam ko ang pakasagad sa pusod ko ang matigas na bagay na pumapasok sa batas ko na di ko maiwasan mapaangat pero mas lalo niya hinigpitan ang pagkakahawak sa baywang ko na talagang sinasagad sa kaloob-looban. Napaluha ako Idol Mark sa pangyayari na yon. Ilang beses din niya ako pinatuwad sa bawat sulok ng kwarto na lalo ko ininda sa pagiging marahas niya. Nakatatlong rounds kami Idol Mark. Aaminin ko Idol Mark may part sa akin na nagustuhan ko ang ginawa ng boss ko sa kepyas ko. Lalo nung nakaswat ang boss ko habang binabayo niya ako patalikod. Ramdam ko talaga Idol Mark bawat bayo ng boss ko at ang laki ng pagkakalalaki nito. Pinainom din niya sa akin ang bukod juice niya. Di rin makapasok ng maayos sa bunganga ko ang kargado ng boss ko. Kaya nang matapos kami sa 3 round ay pinabihin na niya ako at inutusan ako linisan ko ang bedsheets kapag nakapahinga na ako. Tadtad din ako markang pula sa kabundukan ko lalo na sa singit ko. Ipapadala daw niya bukas ang 5,000 riyal para sa pamilya ko. Alam kong mali pero para sa kiligtasan ng anak ko Idol Mark, wala na ako pakialam. Itago niyo na lang po ang tunay kong pangalan. Salamat talaga Idol Mark na kahit paano na-share ko ang secret ng aking buhay dahil sa inyong platform ay malaya ko may bahagi ang aking kwento dahil nakukonsensya din ako sa asawa ko. Kaya inisip ko kapag matapos ang kontrata di na ako babalik dito sa Saudi. Sa ibang bansa na lang basta wag dito sa Saudi. Hello guys. Ano masasabi nyo sa ating sender? Comment na kayo guys para makita niya. Please subscribe my channel and like and share for more update. Thank you for watching guys.